Ano po muna natin yung Hebrew, ang mali yung talata ko. Hebrew 12:1 po. Masabi po sa Hebrew 12:1, yamang nakakugub tayo ng makapal na bilang na makasaksi. Itabi naman natin walang liwag ang bawat kasal at pagkasalansang puntigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhin ilagay sa harapan natin. So sa wikang English po, kung babasahin natin, and let us run with patience the race that is set before us. That is the same word na ginamit yung salitang agora. Doon sa 1 Timothy, parang nalito ang parang mali yung talata ko. So, mali nga po yung talata ko. So, ang nakatalagay po dun sa talata niyo, yung binanggit ng apostol si Pablo, ay makibaka ka ng pakikibaka. Fight the good fight. Yung salitang fight po na ginamit dun sa talata niyo is the same word na pinanggalingan po ng salitang agora. It means 4-7. 4-7. Kay Tungtiyo na yun, ay kay Pablo niyo. Meron pang isa. Talata is 1 Timothy chapter 6:12. Yun, wala yung uno. Sabi po, I fight the good fight of faith, lay hold out on eternal life. Yung salita pong fight the good faith, yung salitang fight po doon, that is means enter into the arena. Okay? Kung meron po tinatawag na assembly para po dun sa contest, sinabi, fight a good fight, then you have to enter into the arena and fight the good fight. Yun po yung binanggit ng apostol si Pablo, yun po yung tinatawag na idea. So, ibig po sabihin, nung tayo po ay mabautismo sa harap ng ating Panginoon Kristo at tanggapin po natin ang kanyang tinatawag na pananampalataya, we entered into the race. We entered into the fight. We entered into the struggle. Okay? So, conflict reinforced the phrase to suffer. Pansinin po na yung sabi rin, having the same conflict. Having the same conflict, pinagtitigay po nito yung tinatawag na ating pagsasuffer, yung ating pakikipagpunyagi. Sabi niya, having the same conflict which you saw in me, and now here in me. So, yung sa verse yung tinatawag na conflict, it is the expression, no? It is the expression that reflects the kind of conflict. It is the kind, not the same conflict, not tinatawag na dinanas ng ating ng apostol si Pablo. Ano ba yung conflict na tinatawag na dinanas ng apostol si Pablo? Yung tinatawag na kanyang pakikipagsanggalan sa ebanghelyo ng ating Panginoon si Kristo. Yung mga palo at latay, yung tinatawag na kanyang pagkabilanggo, mga bagay na hindi naranasan ng ilang mga Kristiyano. So, anong binanggit ng apostol si Pablo, na having the same conflict, that is the kind and the quality of suffering and conflict that we are experiencing. No? So, this word reinforces the phrase to suffer. So, yung conflict natin, it's because we are suffering in Christ. Ang tanong po na yun, ano po yung details ng ating suffering? Ano yung details ng ating conflict? Ano yung details po ng ating pakikipaglaban? Saan tayo nakikipaglaban? Doon po sa Philippians chapter 2, verse 1, ganito ang mababasa natin. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy. Therefore, yung salita mong therefore, yan po yung tinatawag natin conjunction sa wikang Greek. It introduces a cause and effect. Ibig sabihin po, because we are suffering,
we have the conflict, we are suffering within the conflict, then ito po yung nagiging resulta nito. Ito yung magiging cause nito. No? Ano po yun? As the result of conflict and suffering in Philippians chapter 1, 29 to 30, it echoes, let your conduct be worthy of the gospel. The same is with this Philippians chapter 1, verse 27. No? So, ibinabalik po tayo doon. So, nakikita ng talata na yun, yung salitang word na therefore. Sa Tagalog po, ano po yung binanggit? Sa Tagalog, yung binanggit ay kaya na. Yung salitang kaya na. No. Therefore, introduce the cause and effect. So, yun po yung cause, ang effect po ito. Ang magiging epekto ng ating pagsasuffer, ng ating pakikipaglaban, ay yung binabanggit po sa chapter 2, verse 1. Ano po yung nasa verse 1? Therefore, enforces the expected byproduct. Complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and one mind. Okay? So ito po yung kine-expect po ni Apostol si Pablo, na sa ating pakikipaglaban ng mga Kristiyano, sa ating pakikibaka, tayo po ay magkakaroon ng same mind, same love, that is by means that is our harmony with its other. Bawat isa po sa atin. It recalls Philippians 1:22 that you are standing firm in one spirit with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. Ngayon, ito po yung apat. Ito po yung details ng ating pakikibaka. The fourfold if statement, any consolation, any comfort, any fellowship, any affection and mercy, express the degree of worth in sequence from simple to climax. Lahat po ng words na related po yun. That is from simple to climax. Hindi po isa-isa yun. Consolation, comfort, fellowship, affection, and mercy. Affection and mercy is the climax of the old stone. So, consolation in Greek means paraklesis. Dalawa po ang ibig sabihin nun. It's either exhortation or encouragement. Sa ibang translation po, yung pong comfort na una, yung consolation na uli. Sa ibang translation, if any comfort or any consolation, no? So parang related yung consolation and comfort. So magkaiba po yung dalawa sa Greek. So consolation is paraklesis, twofold, exhortation and encouragement. Exhortation, that is to bring back those brothers who are erring, and encouragement refers to giving support to those who are weak. So pinalalakas po natin ang ating mga kapatid. No, yun po yung encouragement. Exhortation, kapag hinihikayat natin silang manumbalik, kagaya po na binabanggit sa aklat ng 2 Galatians chapter 2 verse 1, at yung tinatawag na encouragement, hinihikayat natin, pinalalakas natin yung ating kapatid na nangihila. Kaya nga po doon sa American Standard Version, yun po ay translate na exhortation, sa NIV translate po siya na encouragement. Sapagkat yung word po na yun ay tumutukoy po sa dalawang bagay, exhortation and encouragement. Comfort is from the word paramutoyo. Express the means to bring relief caused by love, physical or emotional consolation. So, ibig po sabihin yun, ito po yung mga bagay na ginagawa natin para i-relieve po yung tinatawag na suffering ng kapatid po natin. Whether it is physical or is spiritual. So, magkaiba po. Yung isa, yung tinatawag na katungkulan natin, na tayo ay papanumbalikin yung mga kapatid natin nagkakamali, napalakasin po natin yung ating kapatid natin na nihila, at aligin po natin yung mga kapatid natin nasa pagdadalamhati, either physical or mental. Paano po halimbawa physical? Halimbawa yung kapatid natin, nakita natin, walang nakakain. Diba? So that's physical kapag binigyan mo siya obrad. Hindi ka muna ng nagugutom ka. Halimbawa naman siya, nalulungkot siya. So binibigyan sa natin siya kung tawagin ng moral support.
Okay?